Kung hindi nilikha ng langit si Liu Ruyan, ang kanyang pagiging salbahe gago ay parang walang katapusang gabi. Paalala mula sa big picture, sa lahat ng ninong mga boss taga-suporta, follow at I like. Paglabas mo, kikita ka agad ng 5 milyon. 7 taon akong kasama ni Liu Ruyan. Pero sabi niya, ang mga taong tapat daw ay hindi talaga marunong sa romansa. Agad siyang sumama sa isang batang estudyante sa kolehiyo. Para hanapin ang inaasam niyang excitement thrill na buhay. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya pinigilan. Itinapon ko ang singsing na diamante na binili ko para sa kanya. Sinunog ko ang wedding dress na pinili ko para sa kanya. Hating gabi, umalis ako ng Beijing. Ang kanyang mga matatalik na kaibigan ay nagpustahan. Kung gaano ako katagal bago ako susuko at makikipagbalikan. Si Liu Ruyan ay tawang-tawa. Sabi niya, wala pang isang araw. Babalik din yung tuta sunod-sunuran na iyon para magmakaawa sa akin. Pero lumipas ang mga araw. Wala pa rin akong balita. Hindi na siya mapakali. Tinawagan niya ako, Jiboda. Kapag nagsawa ka na, bumalik ka na. Isang malambing na boses ng babae ang sumabat sa kanya, Ate Liu. Dapat maaga kang humingi ng tawad. Kung hindi, baka maunahan ka pa ng iba. Mahigpit na hinawakan ni Liu Ruyan ang cellphone. Nanginginig ang boses, sino ka? Pakausap si Jiboda. Yumuko si Yu Wei at hinalikan ako, hindi niya kayo makakausap. Kailangan niyang magpahinga. Kung may importante kang sasabihin, hintayin mong gisingin ko siya. Noong 7 taon namin ni Liu Ruyan, bumili ako ng singsing na diamante at ng wedding dress na gusto niya. Nag-ipon ako ng lakas ng loob para mag-propose sa kanya. Pero malas, nahuli ako ng ilang minuto sa party ng araw na iyon. Saktong narinig ko siyang nakikipag-usap sa mga kaibigan niya. Sabi niya, si Jiboda. Hindi iyon marunong sa romansa, hindi rin nakakaintindi ng emosyon. Kapag kasama ko siya, lahat ng bagay nagiging boring. Walang kahit anong sorpresa. Araw-araw parang patay na sumusunod lang sa routine. Sawang-sawa na ako. Hindi ganitong klaseng boring na buhay ang kailangan ko. Humigop ng red wine si Liu Ruyan. Umiling at sinabing, 7 taon kang ganito. Kung ikaw, hindi ka ba magsasawa? Sumang-ayon din ang mga tao, nga naman. Ang pinaka-importante sa buhay ay ang mag-enjoy at kalayaan. Kung araw-araw ay puro trabaho bahay-trabaho lang. At puro problema sa bahay. Ganyang lalaki, wag na lang. Kung ako yan, 1 taon pa lang, hindi ko nakakayanin. Ang ganyang lalaki, kahit gaano pa kagwapo, walang silbi. Kapag nalulungkot ka, sasabihin lang niya, uminom ka ng maraming tubig. Nakakainis, di ba? Walang maibigay na emotional value. Pero ang totoo, ang gwapo ni Jiboda. Noong birthday ni Ruyan, nakabuong black suit siya. Mas gwapo pa sa mga artista sa showbiz. Sa totoo lang, Ruyan, dati gustong-gusto mo siya. Ngayon, kaya mo na ba siyang iwan? Walang pag-aalin lang ang sinabi ni Liu Ruyan. Mga sis, tandaan niyo to. Huwag niyong ibibigay ang puso niyo sa isang lalaki. At huwag niyo silang masyadong pahalagahan. Kung hindi, sila ang kokontrol sa inyo ng husto. Kailangan niyo silang paikutin para kayo ang laging maihawak sa sitwasyon. Agad na nagbago ng tono ang kaibigan, kung ligawan ko si Jiboda. Hindi ka ba magagalit? Hindi natural na humigop ng alak si Liu Ruyan. Sinulyapan ito ng tingin na halos hindi mapansin. Dahan-dahang nagsalita, kung gusto mo, sige lang. Sino ba naman ang mag-aaksaya ng panahon sa isang tuta? Nagtawanan ang mga tao sa tabi niya, hindi ka ba nahihiya? Magkaroon ka naman ng konting delikadesa. Ano bang habol mo sa kanya? Yung hindi siya naliligo. Umalingaw-ngaw ang tawanan sa loob ng kwarto. Hindi ako pumasok sa kwarto ng gabing yon. Nagdahilan na lang ako at umuwi. Si Liu Ruyan, ni isang salita, hindi nagtanong. Binaba agad ang telepono. Siguro, noong gabing yon, ang nag-aalab kong puso ay tuluyan ng namatay. Hindi nagtagal. Kumalat sa grupo ang balita na may isang sophomore na lalaki na nanliligaw kay Liu Ruyan. Sa isang party ng mga kaibigan, diretsong dinala siya ni Liu Ruyan. Pagpasok nila, natahimik ang lahat. Ilang kaibigan na malapit sa akin
ay nag-aalalang tumingin sa akin. Ngumiti ako. Nagtatanong, bakit kayo natahimik? Anong tinitingin-tingin niyo sa akin? Inakbayan ni Liuruyan ang braso ng lalaki at umupo. Mukhang kontento. Sabi niya, Jiboda. Ngayon, mas mabuting mag-usap tayo ng maayos. Sige, makikinig ako. Sa mga taon na ito, lagi tayong naghihiwalay nagbabalikan. Nakakasawa na. Pati ang relasyon natin, nasira na. Mahigpit kong kinuyom ang kamay ko. Ang singsing na nasa palad ko ay bumaon sa balat ko. Pero parang hindi ko nararamdaman ang sakit. Hawak ni Liuruyan ang kamay ng lalaki. Puno ng pagmamahal ang mga mata. Tumango ako, Yitzel. Naiintindihan ko. Umiti siya ng malapad. Nagpatuloy, mula ngayon, magkaibigan na lang tayo. Mahina akong tumawa. Tumayo at sinabing, huwag na. Kung hiwalay na ng malinaw. Para walang magkamali. Bahagyang nagulat si Liuruyan, tinaas ang kilay. Maya-maya isinabi, Jitsen. Tama ka. Kumaway ako. Nagpaalam sa kanila, sige, mag-party kayo. Mauuna na ako. Paglabas ko ng kwarto at pagsara ng pinto. Narinig kong may nagtanong, sa tingin nyo. Gaano katagal tatagal si Jiboda ngayon? 2 araw. Mukhang galit talaga siya ngayon. Ako, pustahan, 5 araw. Tumingin si Liuruyan sa pintong hindi pa tuluyang nakasara. Ngumiti ng mapanghamak. Ang boses ay malakas at walang pakundangan. Sabi niya, wala pang 1 araw. Babalik din yung tuta na iyon. Ilang taon na bang ganito? Ang mga tao sa loob ay sumang-ayon nga. Paano ka naman matitiis ni Jiboda? Sino ba ang hindi nakakaalam na mahal ka niya, parang baliw na siya sa'yo? Napangiti ako ng mapakla. Mabilis na pumunta sa elevator at bumalik sa apartment. Kinuha ko ang wedding dress na matagal na niyang gusto. Sinunog ko. Mas mabuti pang sunugin na lang. Ang apoy sa kalan ay kumikislap ng asul at kahel na apoy. Sakim na dinilaan ng apoy ang laylayan ng wedding dress. Umusok ito, umitim. At nagbuga ng nakakasulasok na amoy. Pinikit ko ang mga mata ko. Ang apoy ay parang naging mga nagsasayaw na maliliit na tao. Masayang nagsasayawan. Sinasayawan nila at pinagtatawanan ang buhay ko. Ang kahapon ay naging abo ngayon. Ang dating mahalaga ay isa na lang ngayong bunto ng basura. Ang amoy ay pumapasok sa ilong ko. Hindi makayanan. Pinatay ko ang kalan. Ang abo ay kumalat sa kalan. May mahinang pulang kislap sa ibabaw nito. Parang mga pira-pirasong alaala ng nakaraan na nagpapaalam sa akin. Umiling ako. Napangiti ng mapakla. Hindi pa rin tuluyang nasunog ang wedding dress na to. Pinagpag ko ang damit ko. Inilagay ang natirang piraso. Nang maayos sa dati naming kama. Bago umalis, naisip ko. Nag-iwan pa rin ako ng sulat para sa kanya. Ang bahay na ito at lahat ng laman nito. Pwede niyang gawin ang gusto niya. Hindi na kailangang magtanong sa akin. Nag-book ako ng flight ng madaling araw. Lumayo sa Beijing. Bumalik sa pamilyar na syudad na iyon. Nang malaman ng mga kapatid, kaibigan ko. Nag-set sila ng inuman sa gabi. Ang mga dumating ay mga dating kaklase at kaibigan. Habang umiinom, may pumasok ulit sa pinto. Ilang kaklase kong lalaki. Ay agad na nagliwanag ang mata. Yuyuwei. Bihira kang makita dito. Nga, gandang Yuyuwei. Anong ginagawa mo dito ngayong gabi? Namula ang pisngi ni Yuyuwei. Sabi niya, may inaasikaso lang ako sa kabilang kwarto. Narinig kong may reunion ang mga dating kaklase. Kaya nakisaya na rin ako. Habang nagsasalita, sandaling tumingin sa akin ang kanyang mga mata. Bago ito dahan-dahang lumihis. Kinalabit ako ng kaibigan ko. Pre, si Yuyuwei, para sa'yo ata yan. Pinilit kong tumingin sa kanya. Mas matangkad siya ng kaunti kay Liuruyan. Mas maganda rin ang katawan niya kaysa kay Liuruyan. Nagkatinginan kami saglit bago ko inalis ang tingin ko. Umiling, hindi siguro. Ilang taon na kaming walang komunikasyon. Pero hindi ako pinansin ng matalik kong kaibigan. Diretso niyang tinawag si Yuyuwei. Yuyuwei, ganda, mamaya, ipahatid mo na lang kay Boda pa uwi.
Mukhang uminom ka rin. Mag-isa ka pa naman, gabi na, baka hindi safe kung mag-grab ka. Ang tingin ni Yue ay lumampas sa lahat. At tumuon sa mukha ko. Pagkatapos ng mga 2 segundo, nakita kong tumango siya. Umiti ang matalik kong kaibigan at umupo. Bumulong sa akin, Boda. Bakit si Liu Ruyan lang ang pwedeng magloko at maging pabago-bago ng isip? Hindi ka ba pwedeng magsimula ulit? Saka, si Yue, ang gandang babae, sayang kung hindi mo susubukan. Paano mo nalaman na papayag siyang makipag-date sa akin? Umisi ang matalik kong kaibigan. Kanina, yung tingin niya sa'yo, parang may kuryente. Maniwala ka sa karanasan ko. Natapos ang inuman ng mga kaibigan. Sinamahan ko si Yue pabalik sa hotel. Pagdating ng sasakyan sa baba ng hotel, tinanggal niya ang seatbelt. Nagpasalamat sa akin, salamat sa paghatid mo sa akin ngayong gabi. Tumingin ako sa kanya, walang anuman. Bubuksan ko na sana ang pinto. Para bumaba nang. Bigla kong naalala ang mga sinabi ni Liu Ruyan noon. Parang may bumulong sa akin kaya nasabi ko. Hindi mo ba ako imbitahan sa taas para magtsaa? Namula ang pisngi ni Yue. Pero tumango pa rin siya. Pagbukas ng pinto. Tumingin ulit ako kay Yue. Hindi ka ba natatakot? Kinagat ni Yue ang labi niya. Pero matigas at determinado ang tingin niya. Boda. Hindi ako natatakot. Hinalikan niya ako sa elevator. Nagulat ako sandali. Pero nang makita ko ang namumula niyang mukha, yumuko ako at tinugon ang halik niya. Pagbukas ng pinto ng kwarto, tinawag ko si Yue. Kung nagsisisi ka, hindi pa huli ang lahat. Magsisisi saan? Tumingin siya sa akin. May bahid ng kalasingan ang mga mata. Umiti ng mapakla, kanina noong hinalikan mo ako. Bakit hindi ka nagtanong? Ewan ko ba? Mula sa mga mata niya. Nakita ko ang saglit na lungkot at kalungkutan. Pati na rin ang parang desperadong determinasyon. Biglang kumirot ang puso ko. Wala na akong sinabi. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Isang gabing walang salita. Ang masayang oras ay laging maikli. Ika-7 araw ko sa syudad na ito. Biglang nag-message ang alalay ni Liu Ruyan sa akin. Boda, kailan ka babalik ng Beijing? Wala pa akong planong bumalik. Miss ka na naming lahat. Birthday ni Jiangsu sa susunod na mga araw. Bumalik ka para mag-celebrate. Hindi na, pakisabi na lang sa kanya. Padadalhan ko na lang siya ng regalo. Nanahimik ng matagal ang kabilang linya. Sige, alagaan mo sarili mo. Sa loob ng kwarto, ibinigay ng kaibigan ang cellphone kay Liu Ruyan. Ruyan, tingnan mo. Bakit hindi mo tawagan si Boda? Siguradong makikinig yun sa'yo. Malamig na tiningnan ni Liu Ruyan ang mga linya ng text sa screen. Biglang tumayo at sinabing, kung ayaw niyang bumalik, di huwag. Ruyan, huwag kang mag-alala. Siguradong nasasaktan lang si Boda. Saka, mukhang galit talaga siya. Sobra naman kasi yung ginawa niyo nung lalaki. Bahagyang umuso siya. Medyo hindi kontento, sinabi. Nakipag-break na nga ako sa taong iyon. Ano pa bang gusto niya? Biglang nagalit si Liu Ruyan. Walang tatawag kay Boda. Kahit mamatay pa siya, huwag niyong tatawagan. Sige, hindi na tatawag. Kakalabas mo lang ng ospital, huwag ka nang magalit. Noong nandyan lang si Boda, hindi ka nagkaka-ulcer. Ilang araw pa lang siyang wala. Ginanyan mo na sarili mo. Bawat salita ng mga kaibigan. Lalong sumisimangot si Liu Ruyan. Sa huli, lumabas siya ng pinto. Naglakad hanggang sa baba. Maraming tao. Malamig ang hangin na humahampas sa mukha. Pero lalo siyang naiinis. Boda, ang galing mo talaga. 7 araw, ni isang tawag o text, wala. Habang nagsasalita, binlock niya ang numero ko. Sabi sa sarili, huwag kang iiyak na magmamakaawa sa akin. Pagkababa ko ng cellphone, tumawag si Yue. Boda. Samahan mo akong kumain ng hotpot mamayang gabi. Siguradong magugustuhan mo. Pupunta na ako dyan ngayon. Malinaw ang boses ni Yue. Ang pagod sa hapon ay parang biglang napawi.
Dinala niya ako sa isang lumang Chongqing hotpot restaurant. Luma na ang lugar. Maliit lang, pero napakaraming customer. Si Yuiwei na maganda, elegante at bihis na bihis ay hindi talaga bagay sa lugar na iyon. Pinanood ko siyang maingat na pinupunasan ang upuan ko ng tissue. At sanay na nililinis ang mga mangkok at chopsticks gamit ang mainit na tubig. At inilalagay sa akin ang fruit juice. Ang isang babaeng tulad niya na tila delikado ay ginagawa ang mga maliliit na bagay na ito para sa akin. Hindi ko napigilang masabi, Yuiwei. Ang swerte naman ng boyfriend mo. Naisip ko, hindi tulad ng 7 taon naming pabago-bago. Noong una lang kami. Doon ko lang naramdaman ang alagaan. Pagkatapos ng college, nagsama kami ni Liu Ruyan. Sa loob ng mahigit 1 taon na iyon, para akong naging lalaking katulong. Mahina ang sikmura ni Liu Ruyan. Kaya natuto akong magluto at magsabaw. Personal kong inaalagaan ang pagkain niya. Pero ngayon ko lang naisip. Minahal ko siya hanggang sa nawala ang sarili ko. Pati ang kasabihang mahalin mo muna ang sarili mo bago ang iba ay nakalimutan ko na. Paano ko aasahan na hindi ko kupas ang pagmamahal niya? Habang niluluto ni Yuiwei ang pagkain para sa akin. Tumingin siya sa akin. Saan mo naman narinig na may boyfriend ako? Nagtaka ako. Noong college. Hindi ba't may lagi kang kasamang lalaki? Parang childhood sweethearts pa kayo. Sabay lumaki. Ngumiti si Yuiwei, pinsan ko iyon. Bata pa lang kami, siya na ang pinakamalapit sa akin. Hindi ka ba nagka-boyfriend sa mga taong ito? Tahimik pero malambing na tumingin sa akin si Yuiwei. Wala. Boda. Sa totoo lang, matagal na kitang hinihintay. Nang gabing yun, sabay kaming bumalik sa hotel. Pagkatapos maghilamos, binuhat ko siya papunta sa malaking kama sa kwarto. Kinakabahang tumingin sa akin si Yuiwei. Ayaw bitawan ang braso ko. Boda, bulong niya. Matagal ko nang hinintay ang araw na to. Natatakot ka ba? Umiling si Yuiwei, namumula ang mata. Boda, bukal sa loob ko to. Pumikit siya at mahigpit akong niyakap. Ang masayang oras ay hindi gaanong maikli. Kaarawan ng aming kaibigan na si Jiang Xui. Ang regalo ko ay ipinadala ko sa pamamagitan ng isang kaibigan. Nakaupo si Liu Ruyan sa sofa. Halos ubos na ang red wine sa harap niya. Ang regalo para kay Jiang Xui ay pinili namin ni Yuiwei. Isang bracelet mula sa isang high-end brand na gusto niya. Ngumiti si Jiang Xui, ang ganda naman ng bracelet na to. Pero nang lumingon siya at makita ang malungkot na ekspresyon ni Liu Ruyan, hindi na siya nagpatuloy sa papuri. Tinitigan ni Liu Ruyan ang bracelet na iyon. Ang logo ng brand ay simple lang. Hindi kapansin-pansin. Pero matagal itong tinitigan ni Liu Ruyan. Ewan kung bakit nabasa ang kanyang mga mata. Isang patak ng luha ang namuo sa kanyang mata. Agad na kumuha ng tissue si Jiang Xui mula sa bag. At inyabot. Anong nangyari, Ruyan? Bago pa dumampi ang tissue sa pisngi niya. Mapaklang humiti siya, kinurap ang mga pilik mata. Pinahid ang luha. Nanginginig niyang itinulak ang tissue. Pero sa huling sandali, nawala ng kontrol ang kanyang siko. Natabig ang baso ng alak sa mesa. Nabasag ang salamin sa sahig, tumalsik ang mga bubog. Ang kamay niya ay nasugatan ng mahaba. Nagkagulo agad sa kwarto. Anong nangyari? Ruyan, anong nangyari sa'yo? Malalim ang sugat. Hindi tumitigil ang dugo. Mas mabuti pang dalhin na natin sa ospital. Hindi kumikilos si Liu Ruyan. Ang ngiti niya ay hindi nagbago, mapakla. Pero gusto pa ring magpakatatag. Pinunasan niya gamit ang kamay. Ang luha sa gilid ng mata na hindi gaanong napapansin. Pero nag-iwan ito ng marka ng dugo. Parang nagsasalita siya sa sarili. Hindi kailanman bumili si Boda ng ganitong brand. Hindi niya ito binili mag-isa. Mahina ang boses niya. Pero paos at malungkot. Bumiti si Jiang Xui, ano naman iyon? Baka nadaanan lang niya yung tindahan at bumili. Hindi naman ikaw ang may birthday. Kaya hindi kailangang piliing mabuti. Nga, Ruyan. Ikaw ang pinakaimportante sa puso niya. Alam ng lahat kung gaano kanya pinapahalagahan.
Umiling si Liu Ruyan. Nagtatanong, pinapahalagahan ako. Ang maingay na grupo ay unti-unting tumahimik. Nagtanong si Jiang Xui, Ruyan. Gusto mo bang tawagan ko si Jiboda? Biglang kinuha ni Jiang Xui ang cellphone. Kinuna ng litrato ang duguan at nanginginig na kamay ni Liu Ruyan. At agad na ipinadala kay Jiboda sa WeChat. Hindi pumigil si Liu Ruyan. Marahil dahil masyadong mabilis ang kilos ni Jiang Xui. Hindi pa siya nakapigil. Biglang tumahimik ang kwarto. Pagkatapos ng mga 10 segundo, biglang tumunog ang cellphone ni Jiang Xui. Hoy! Sabi ko na nga ba, mahal na mahal ka ni Jiboda. Sobrang pinapahalagahan ka niya. Ruyan, tingnan mo, tawag ni Jiboda. Tuwang-tuwa si Jiang Xui. At napansin ng lahat na bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Liu Ruyan. Ruyan, sagutin mo. Iniabot ni Jiang Xui ang cellphone. Pero hindi ito tiningnan ni Liu Ruyan, tumalikod. Masayang sinabi ni Jiang Xui, ako na ang sasagot, ako na. Hihi! Naka-speakerphone pa. Nang marinig ang boses ni Jiboda, agad na sumeryoso ang labi ni Liu Ruyan. Sabi ni Jiboda, Jiang Xui. Anong nangyari? Nasugatan ka ba? Hoy, hindi ako, kamay ni Ruyan. Hindi mo alam kung gaano kalala, nakakatakot. Ang dugo, hindi mapigilan. Matagal na nagsalita si Jiang Xui. Pero tahimik lang ang kabilang linya. Jiboda, nakikinig ka ba? Bakit hindi ka nalang bumalik? Ayaw ni Ruyan pumunta sa ospital. Hindi naman pwedeng tuloy-tuloy lang ang dugo. Kalmado at malalim ang boses ni Jiboda. Sabi niya, Jiang Xui. Makinig ka sa akin. Sige, Jiboda, nakikinig ako. Habang sumasagot si Jiang Xui, kinikindatan pa si Liu Ruyan. Pero sa sumunod na segundo, narinig ang boses ni Jiboda. Mula ngayon, huwag mo nang sabihin sa akin ang tungkol sa kanya. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Jiang Xui. At saka, Happy birthday! Pagkatapos noon, narinig ang tunog ng pagbaba ng telepono. Napakalinaw. Tulala si Jiang Xui. Hawak ang cellphone na parang mainit na patatas. Gusto niyang sampalin ang sarili. Bakit ba siya nangingialam? Ano ba itong pinasok niya? Tahimik ang lahat sa kwarto. Sabi ni Liu Ruyan. Bakit kayo napipi? Walang kumikibo. Umiti ulit si Liu Ruyan, bakit hindi kayo nagsasalita? Ruyan, huwag kang magalit. Dumadami na naman ang dugo. Ruyan, kilala mo naman si Boda. Biglang nagsalita si Sukyan Kian na tahimik lang sa sulok. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin. Yung mga ginawa mo dati, sobrang sakit. Lalaki si Jiboda. Sinong lalaki ang walang kahihiyan at dignidad? Kahit hindi mo na siya mahal, dapat maayos kayong naghiwalay. Umiti si Liu Ruyan, sino nagsabing? Gusto kong maayos kaming maghiwalay? 7 taon niya akong kasama. Ang pinakamagandang taon ng kabataan ko, kasama ko siya. Ilang taon lang ba ang kabataan ng babae? Bakit dahil lang sa maliit na bagay, iiwan niya ako? Hindi ba pwedeng pag-usapan ng maayos? Napakalinaw ng ngiti ni Sukyan Kian. Naisip mo ba? Ang kabataan ng lalaki hindi ba kabataan din? Ilang 7 taon ba ang meron ang isang tao? Kung talagang hindi na babalik si Jiboda, mayroon bang bagay sa mundo na imposibleng mangyari? Kapag ang puso ay sobrang nasaktan at nanlamig. Gaano kahirap itong painitin ulit? Ruyan, huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Pagkatapos magsalita ni Sukyan Kian, hindi na siya nagtagal. Kinuha ang bag at lumabas. Pagkababa ko ng telepono, niyakap ako ni Yuyue mula sa likod. Isinubsob niya ang ulo sa likod ko. Pero hindi nagsalita. Napangiti ako, bakit? Tanong niya. Jiboda, babalik ka ba? Hindi ko naintindihan, babalik saan? Sa Beijing. Umiti ako. Hinaplos ang ulo niya. Wala pa akong planong bumalik. Pero sa hinaharap, malay natin. Wala naman akong ginawang kahiya-hiya. Bakit hindi ako pwedeng bumalik? Nandoon pa ang pamilya ko. Hindi na ulit nagsalita si Yuyue. Doon ko lang naisip ang ibig niyang sabihin. Nagtatanong, gusto mo bang itanong kung
Makikipagbalikan ako kay Liuruyan? Makikipagbalikan ka ba? Kung sabihin kong hinding-hindi, maniniwala ka ba? Yumuko si Yuyue. Idinikit ang pisngi sa akin, gusto kong maniwala. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Yuyue. Lalaki ako. May kahihiyan ako. Sa nangyari? Paano pa ako makikipagbalikan sa kanya? May nararamdaman ka pa ba para sa kanya? Nag-isip ako ng mabuti. Kung sasabihin kong, wala na talaga. Hindi makatotohanan. 7 taon din yun. Biglang kinagat ako ni Yuyue para ipakitang hindi siya kontento. Hinaplos ko ang mukha ni Yuyue. Nagpatuloy, pero kung sasabihing ang pakiramdam na to ay panghihinayang o sama ng loob. Hindi rin. Hindi ako masyadong nasaktan o nalungkot noong naghiwalay kami. Kaya siguro, hindi ko na talaga siya mahal. Siguro, mula noong nagsimula siyang maging walang gana sa relasyon namin. Handa na akong makipaghiwalay. Biglang sinabi ni Yuyue, hindi ako magiging ganoon. Nagtatakang tumingin ako sa kanya. Ano? Seryoso siyang tumingin. Sabi niya, hindi ako magiging walang gana. Hindi ako titingin sa iba. Niyakap ako ni Yuyue ng mas mahigpit. Sa huli, tumingala siya at hinalikan ako. Jiboda. Tayo na. Pero hindi ko tinugunan ang halik niya. Sa huli, dahan-dahan ko siyang itinulak. Yuyue, sorry. Bakit ka nagsusorry? Tumingin siya sa akin. Medyo namumula ang mata. Umiwas ako ng tingin. Sabi ko, problema ko to. Ayoko nang makipagrelasyon. Ano yung namagitan sa atin itong mga araw? Nanginginig ang boses ni Yuyue. Jiboda, ano ba ako sayo? Fling panandalian lang. Ayokong tumingin sa kanya. Baka hindi ko mapigilang ipakita ang kahinaan ko. Pula ang mga mata ni Yuyue. Binitawan niya ako. Dahan-dahang umatras. Parang nakangiti siya. Pero basag ang ngiti niya. Jiboda, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Tumalikod si Yuyue, kinuha ang coat at lumabas. Agad akong humakbang para habulin siya. Pero huminto rin. Si Yuyue ay naglakad hanggang sa pinto. Hinawakan ang handle. Bigla siyang lumingon sa akin. Umiti pa na parang nagpapatahan. Boda, 7 taon kitang hinintay. Hindi ako mag-aatubiling maghintay pa ng 7 taon. Napabuntong hininga ako. Paumanhin, hindi talaga kita mabibigyan ng pangako. Umalis si Yuyue, pero parang nanghina ako. Napaupo sa sofa. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Masyadong mabuti at malinis si Yuyue. Kung ikukumpara sa kanya, napakadumi ko. Parang ang isipin lang na angkinin siya ay isang paglapastangan na. Ang isang lalaking tulad ko. Karapat-dapat pa ba sa isang perpektong babae? Karapat-dapat pa ba sa tapat na pag-ibig? Sa loob ng 7 taon, pinahirapan ako ni Liuruyan. Hanggang sa hindi na ako naniniwala na magkakaroon pa ako ng ganitong swerte. 3:00 na ng madaling araw. Nagmaneho si Yuyue. Pabalik sa baba ng hotel kung saan nakatira si Jiboda. Bumaba siya ng sasakyan pero hindi pumasok. Sumandal lang siya sa sasakyan, tahimik na nakatingin sa itaas. Maraming bintanang may ilaw. Hindi niya mahanap kung alin ang kay Jiboda. Pero alam niyang nandoon siya. Alam niyang nasa Hong Kong siya. Nasa iisang syudad sila. Alam niyang kung papasok siya. 10 minuto lang, makikita niya na ito. Parang masaya na siya. Kontento. Sa totoo lang, wala pang 2 araw, naunawaan na niya. Madali niyang pinalubag ang sarili. Katatapos lang ni Jiboda sa isang relasyon. Normal lang na ayaw na niyang makipag-date. Sa mga babae sa pag-ibig. Pati na sa kasal, dismayado at ayaw na niya. Mas lalong normal. Siguro, masyado siyang nagmadali. Kung sa tingin niya ay mas komportable siya sa ganitong relasyon pansamantala. Hindi naman niya ikasasama ng loob kung wala siyang opisyal na titulo. Bago ang gabing umalis ako. Nagyaya akong uminom kasama ang kaibigan ko. Tinanong niya kung kumusta na kami ni Yuyue. Nakita ng kaibigan ko na hindi ako nagsasalita. Ngumiti. Hindi mo na kailangang sabihin, pre, alam ko na. Kailan kasal nyo?
Imbitahan mo naman kami sa handaan. Ang tagal naming hinintay tong handaan mo. Sa ating magkakapatid, ikaw na lang ang hindi pa kasal. Tumingin ako sa kanya. Medyo napailing. Ayoko nang makaabala sa kanya. Ayoko nang makipag-date, ayoko na ring magpakasal. Boda, tao ka pa ba? Sa tingin ko lang, ito ay hindi responsable sa kanya. Sa tingin ko, parang nawalan na ako ng kakayahang magmahal. Bigla niya akong pinalo ng malakas sa ulo. Boda, noong hinatid mo siya sa hotel. Bakit hindi mo sinabing ayaw mo? 7 taon kang hinintay ni Yuyue. 7 taon yan, pre. Ginastos mo siya ng isang gabi. Tapos ngayon, magpapaka-gentleman ka? Yan ba ang tinatawag mong responsable? Alam ko yung kasabihang ang iba ang nagtanim, iba ang umani. Pero hindi ibig sabihin na kung ginago ka ng ex mo, gagaguhin mo na rin ang present mo. Boda. Pinapagalitan kita para sa ikabubuti mo, hindi ka ipapahamak ng kaibigan mo. Alam kong nalilito ka lang ngayon. Hindi ka na makapag-isip ng tama. Tungkol sa pag-ibig. Si Liu Ruyan ang may kasalanan sa'yo. Pero kung gagawin mo to, ikaw naman ang may kasalanan kay Yuyue. Inilipat mo lang ang sakit na idinulot sa'yo ng iba. Sa ibang tao. Makatarungan ba yan kay Yuyue? Tulala akong tumingin sa kanya. Ang kalituhan pagkatapos ng breakup ay unti-unting nawala sa bawat mura niya. Napatigil ako. Paano nga ba ako napunta sa ganitong kaisipan? Bakit ko naisip na ito ang responsable? Paano ko nakuha ang ganitong ideya? Ano ba ang iniisip ko nitong mga nakaraang araw? Nagpatuloy ang kaibigan ko. Ginago ka lang niluruyan ng 7 taon. Kaya iniisip mo hindi ka nakarapat-dapat sa tunay na pag-ibig at kaligayahan. Siguro tama siya. Dahil sa takot at pag-aalinlangan. Sa sakit at pagkalito na dulot ng paulit-ulit na hiwalayan at balikan. Kaya sa subconscious ko, natatakot na akong bumuo ng pangmatagalang relasyon sa iba. Ang emosyong ito ay unti-unting dinaig ang kakayahan kong mag-isip ng rasyonal. Kaya nagkaroon ako ng baluktot na pananaw. Muli niya akong tinapik ng malakas sa likod. Sinusubukang gisingin ako. Boda, alam mo ba kung gaano kakahusay? Sa totoo lang, corny tong sabihin. Pero dahil lasing na tayo, mag-usap tayo ng tapat. Mula noong college, laging kang scholar. Kahit hindi namin sinasabi. Pero sino sa mga kasama mo sa kwarto ang hindi humahanga sa'yo? Pagkatapos ng graduation, masipag ka. Habang naghahanap pa kami ng trabaho. May kumpanya ka na. Kahit na medyo love-brained ka. Para sa isang salbaheng babae. Natuto kang magluto, maglugaw. Pero sa totoo lang, ang tulad mong lalaki, mabenta pa rin sa market. Yang gagana yan, pagsisisihan niya habang buhay na hiniwalayan ka niya. Buong buhay niya, hindi niya makakalimutan na pinakawalan ka niya. Ngayon, tawagan mo agad si Yuyue. At I cancel mo ang flight mo. Akala mo hindi ko alam na tatakas ka na naman. Tumingin ako sa kaibigan ko, pero paano kung mauwi rin kami ni Yuyue sa ganito? Hindi. Bakit? Dahil naniniwala ako na ang isang babaeng tapat sa kanyang nararamdaman. Sinsero at dalisay. Kapag nakuha na niya ang taong gusto niya, hinding-hindi niya ito pababayaang mawala. Akala mo ba siya si Liu Ruyan, yung tangang babae na yon? Umiling ako, syempre hindi siya si Liu Ruyan. Sabi niya, kaya tawagan mo na siya ngayon. Hindi mo alam kung gaano siya kasaya. Naisip kong sasaya si Yuyue. Pero hindi ko akalain na ang isang senorita rich young lady na lumaki sa yaman ay magiging parang bata sa tuwa nang matanggap ang tawag ko. Nakangiting tumingin sa akin ang kaibigan ko, o ano? Masaya ka ba? Tumango ako, parang tama ka nga. Medyo naging tanga ako nitong mga nakaraang araw. Tingnan mo, masaya ka, si Yuyue mas masaya. Di ba, ayos na? Pagkasabi nito, bigla siyang napatawa. Sabi niya, ngayon kapag naiisip ko si Liu Ruyan, kung gaano siya magiging malungkot sa hinaharap. Ang saya-saya ko. Mahinahon akong umiti. Sabi ko, hindi naman siguro. Baka may bago na siyang kasama. Huwag na natin siyang pag-usapan.
Sa sandaling ito, kaya ko nang sabihin. Ito nang walang emosyon. Parang wala na talaga kaming kaugnayan. Nang dumating ang sasakyan ni Yuyue sa baba, kalalabas ko lang ng bar. Nakatayo siya sa ilalim ng ihip ng hangin, nakangiting nakatingin sa akin. Huminto ako, tinitigan siya. Ang ganda niya talaga. Lahat sa kanya, pasok sa standards ko. Kung si Liu Ruyan ay kayang magloko. Walang pakialam kahit may iba habang kami pa, walang hiwalayan. At walang konsensya. Bakit ako, pagkatapos ng breakup, hindi pwedeng makipag-date? Tapat na magmahal ulit ng isang tao. Ano ang mali doon? Lumapit ako sa kanya. Mabilis din siyang lumapit sa akin. Maraming tao. Pero parang kami lang ni Yuyue ang naghahalikan. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Hinawakan ko ang batok niya. Napakainit. Yuyue, may lagnat ka ba? Ang noo niya ay nakadikit sa akin. Mahina ang hininga, malambing ang boses. Jiboda. Hindi ko alam anong nangyayari sa akin. Kapag nadidikit ako sa'yo, nagiging ganito ako. Mahina akong tumawa, yumuko at hinalikan siya. Siguro, pag madalas tayong magdikit, mawawala rin yan. Lalong namula ang tenga ni Yuyue. Maya-maya, mahinang nagtanong, Jiboda. Ano na ako ngayon? Sinadya kong asarin siya, ano sa tingin mo? Umiling siya, nagtanong, fling o girlfriend. Pagkatanong niya, hindi na niya hinintay ang sagot ko. Isinubsob ang mukha sa dibdib ko. Mahinang sinabi, ayoko na. Ayoko nang malaman ngayon. Mahigpit kong niyakap ang bewang niya. Mas idinikit pa siya sa akin. Talagang ayaw mong malaman? Girlfriend. Nakatigil ang sasakyan ni Liu Ruyan sa isang eskinita. Bumaba siya at naglakad papasok sa looban ng eskinita. Doon nakatira ang isang matandang mananahi. Ang mga ninuno niya ay dating gumagawa para sa Jiangnan Imperial Workshop. Matanda na siya ngayon. Matagal nang hindi tumatanggap ng customer. Pero maraming nilapitan si Liu Ruyan. Para lang makumbinsi ang matanda. Ang nasunog na wedding dress ni Jiboda. Kalahating buwan na ang nakakaraan ng ipadala sa matandang mananahi. Ngayon, halos tapos na itong ayusin. Habang naglalakad, naisip niya ang sinabi ni Jiang Xu ilang araw na ang nakalipas. Tama, hindi lang babae ang nagnanais ng kasal. Pati lalaki gusto ring pakasalan ang babaeng mahal nila. 7 taon silang magkasama ni Jiboda. Pero hindi niya kailanman naisip magpakasal. Hindi niya rin naisip na may balak si Jibodang mag-propose sa kanya. Nitong mga araw, sobra na talaga ang ginawa niya. Pero yung estudyante, saglit lang siyang na-excite. Kaya pumayag siyang ligawan siya. Pero walang nangyari. Pagkatapos makipag-ugnayan, nawalan na siya ng gana. Laging si Jiboda pa rin ang nasa isip niya. Kaya agad siyang nakipag-break. 7 taong pagsasama. Nagsawa na nga siya. Isang taong walang kibo. Hindi kailanman nagbibigay ng emotional value. Laging tahimik na gumagawa. Tahimik na sumasama. Pero may mga taong parang hangin na walang kulay at amoy. Malalaman mo lang kung gaano kahalaga kapag nawala na. Nitong mga araw na wala si Jiboda. Wala siyang ganang gumawa ng kahit ano. Kapag kasama ang mga kaibigan, siya pa rin ang laman ng isip niya. Lalo na kapag gabi na umuuwi. Siguradong hahanapin siya ni Jiboda. Tatawagan ang mga kaibigan niya para siguraduhing ligtas siya. At pauwiin na siya. Kung hindi talaga mapilit. Kahit gaano pa kagabi magmamaneho siya. Magkukunwaring galit. Hihilahin siya palabas ng bar at iuwi. Sa bahay, laging may sabaw na pampagising. Niyayakap siya nito. Sinusubuan ng kutsara. Hinahaplos ang pisngi niya. Ang mga matang iyon, puno ng lambing at pag-aalala. Dati, naiinis siya sa lahat ng ito. Ngayon, sobrang namimiss niya. Naisip ni Liu Ruyan pagbalik ni Jiboda. Siya naman ang magpo-propose sa kanya. Matagal na niyang alam kung gaano gustong pakasalan siya ni Jiboda. Ang galing talaga ng matandang mananahi. Ang wedding dress ay naayos na. Halos kapareho na ng dati. Nagbayad si Liu Ruyan, paalis na nang. Biglang tumunog ang cellphone niya. Bigla siyang kinabahan.
Hanggang sa makita ang pangalan ni Jiangsu sa screen. Dahan-dahang kumalma ang puso niya. Ate Ruyan, may gusto akong sabihin sa'yo, pero huwag kang magagalit ha. Anong sasabihin mo? Baka chismis lang yan. Ano ba talaga yun? Biglang nalungkot si Jiangsu. Bakit naging ganito? Si Jiboda, kahit kanino pamalink, huwag lang kay Yuyuwei. Si Yuyuwei ang pinakaayaw ni Liu Ruyan. Lalo na 2 taon na ang nakalipas. Dahil sa isang proyekto. Si Liu Ruyan at Yuyuwei, parehong top. Fashion designer sa industriya. Naglaban. Para lang makuha ang posisyon ng designer sa Paris Fashion Week. Si Liu Ruyan dati puno ng kumpiyansa. Pero sa huli, madaling nanalo si Yuyuwei. Walang kahirap-hirap. Iyon ang unang beses na naramdaman niyang. Ang bagay na akala niya ay sigurado na. Pwedeng agawin ng iba. Kaya hindi sila magkasundo. Huwag kang magagalit ha, sabi-sabi lang naman to. Wala pang kumpirmasyon. May nakakita raw kay Jiboda sa Hong Kong. Biglang humigpit ang hawak ni Liu Ruyan sa cellphone. Pero kalmado pa rin ang boses. Nasa Hong Kong siya, anong meron? Parang kasama niya si Yuyuwei. Siyempre, baka kumakain lang sila. Walang ibang ibig sabihin. Alam ko na. Kung wala ka ng ibang sasabihin, ibababa ko na. Pinutol ni Liu Ruyan ang tawag. Hawak niya ang malaking paper bag na iyon. Laman ang wedding dress na binili ni Jiboda. Naglakad siya sa malamig na hangin ng Beijing sa simula ng taglamig. Hanggang sa makarating siya sa gilid ng eskinita, sa tabi ng sasakyan niya. Biglang huminto si Liu Ruyan. Sa maganda niyang mukha, dahan-dahang lumitaw ang isang bahagyang mapanghamak ng ngiti. At sa sumunod na sandali, ang magandang paper bag sa kamay niya ay walang pag-aalinlangang itinapon niya sa basurahan. 2 buwan mula nang umalis si Jiboda. Nag-text si Liu Ruyan sa kanya. Nag-send naman ang message. Pero parang nahulog sa balon. Ang text na iyon ay tungkol sa planong ibenta ang apartment. Ang mga gamit mo. Paano gagawin? Siguro nakalimutan niyang nag-iwan si Jiboda ng sulat. Na pwede niyang gawin ang gusto niya sa lahat ng gamit dito. Siguro, sinadya niya lang. Naghahanap ng dahilan para mag-text sa kanya. Ang iniisip siguro ni Liu Ruyan ay, ito na ang hagdan na ibinibigay niya kay Jiboda. Kung matalino siya, dapat alam niyang bumaba na. Ang ugali niya ay mukhang masama. Pero sa totoo lang, madali siyang suyuin. Hindi nag-reply si Jiboda. Ang apartment ay hindi na ibenta. Ang mga damit ni Jiboda at lahat ng dati niyang gamit ay nandoon pa rin. Parang hindi siya umalis dito. Laging pumupunta si Liu Ruyan dito ng hating gabi. Tapos hihiga sa kama ni Jiboda. Hindi makatulog hanggang sa mag-uumaga na. At sa 3 buwan mula nang umalis si Jiboda. Hating gabi pa rin. Malapit nang tumama ang orasan sa 12:00. Nang tinawagan ni Liu Ruyan si Jiboda. Noong college. Si Jiboda ay isang napakatapat at simpleng lalaki. Kahit simple lang ang pamilya niya. Hindi naman sila kapos sa pagkain at damit. Mahal na mahal siya ng mga magulang niya. Pero mahigpit silang magpalaki. Hanggang sa Taglagas pagkatapos ng graduation. Doon lang sila nagsimulang magsama ni Jiboda. Naaalala pa niya ang gabing iyon. Pareho silang kinakabahan. Pagkatapos, niyakap siya ni Jiboda, seryosong sinabi. Ruyan, hindi kita pababayaan. Habang buhay tayong magkasama. Aalagaan kita. Mamahalin kita palagi. Liu Ruyan, magkasama tayo habang buhay. Di ba? Pero, ang Jiboda na akala niyang makakasama niya habang buhay ay matagal na niyang pinakawalan. Matagal na halos hindi na niya maalala kung ano ang ekspresyon nito noong huli silang nag-break. Nakangiti ba siyang tumango o namula ang mga mata? Matagal na tumunog ang cellphone. Akala niya hindi na sasagutin. Pero sumagot ang telepono. Sa sandaling yun. Sa totoo lang, gusto niya sanang sabihin, Jiboda. Bumalik ka na. Pero ang lumabas sa bibig niya ay, Jiboda. Kapag nagsawa ka na, bumalik ka na. Ang katawa-tawa niyang salita.
ay pinuto ng malambing na boses ng babae. Ang tawang yon ay parang malamig na patalim na biglang sumaksak. Si Liu Ruyan ay naramdaman na parang nabalot ng patalim ang buong katawan niya. Hindi makagalaw. Ate Liu, dapat maaga kang humingi ng tawad. Kung hindi, baka maunahan ka pa ng iba. Yu Yuwei. Namumula ang mga mata ni Liu Ruyan. Parang nagingit-ngit na binanggit ang pangalan. Ako nga, tama ka. Mahigpit na hinawakan ni Liu Ruyan ang cellphone. Pero nanginginig ang boses niya. Sumigaw siya, Yu Yuwei. Nasaan si Jiboda? Pakausap siya. Naging marahas ang emosyon niya. Sunod-sunod na tumulo ang luha. Sa huli, naging isang agos na. Bawat salitang binibitawan. Lalong hindi mapigilan ang luha. Pero kailangan pa rin niyang magsalita. Ang luha ay dumaloy sa gilid ng labi niya at nilunok. Pakausap siya. Pakausap mo siya. Hindi niya kayo makakausap. Yumuko si Yu Yuwei. Hinalikan ang natutulog na lalaki sa tabi niya. Mapang-asar na sinabi, pagod na pagod siya ngayong gabi. Kakauwi lang niya. Kung may importante kang sasabihin, gigisingin ko muna siya. Biglang natigil ang boses ni Liu Ruyan. Pinutol ni Yu Yuwei ang tawag. Pinatay ang cellphone. Humiga siya. Niyakap ang natutulog na tao. At sa panaginip, mahigpit din siyang niyakap ni Jiboda. Sa totoo lang, naisip ko na kung paano kami magkikita ulit ni Liu Ruyan. Mayaman ang pamilya niya. Mayabang. Maayos naman kaming naghiwalay. Kung magkita man kami, baka hindi niya ako papansinin. O baka magbatian kami. Nasa Beijing naman ang mga magulang at kamag-anak ko. May mga kaibigan din kaming pareho. Imposibleng hindi kami magkikita habang buhay. Pero hindi ko akalain na ang isang mayaman at sikat na babae ay magiging ganito kahapis at walang magawa. At dahil maganda ang mood ko noon, at maganda ang kalagayan ko, suot ko ang couple's black cashmere coat namin ni Yu Yuwei. Masaya kaming nag-uusap palabas ng revolving door. Tapos, nakita ko si Liu Ruyan na bumababa ng sasakyan. Natigilan ako. Huminto. Hinawakan ng mainit na daliri ni Yu Yuwei. Ang kamay ko. Medyo gusot ang damit ni Liu Ruyan. Kumalat ang makeup niya. Hindi maitago ang pagod sa mukha niya. Puno ng pagsisisi ang mga mata. Maraming tao sa paligid namin. Sa di kalayuan, ang music fountain ay nagpapatugtog ng masayang musika. Ang eksenang ito ay parang slow motion sa pelikula. Hindi ako manonood. Isa ako sa mga biglaang bida. Hinila ni Yu Yuwei ang laylayan ng damit ko. Dahan-dahang kumalma ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Tinawag niya ako sa pangalan ko, kasing lambing noong kami pa. Jiboda. Nakatayo lang ako, hindi kumikilos. Ang tugtog sa paligid ay masaya pa rin. Pero ewan ko ba, may hindi maipaliwanag na lungkot sa puso ko. Siguro para kay Jiboda na nakarinig ng masasakit na salita noong gabing iyon. Siguro para kay Jiboda na bigla ang hiniwalayan. O siguro para kay Jiboda na tapat na nagmahal ng 7 taon. Pero 7 araw lang ang kinailangan para makalimot ng tuluyan. Jiboda, bumalik na tayo sa Beijing. Hindi tiningnan ni Liu Ruyan si Yu Yuwei. Nakatuon ang tingin niya sa mukha ko. Napakalambing. Hindi ko na maalala kung gaano katagal bago kami maghiwalay. Na hindi niya ako tiningnan ng ganito. Huminto si Liu Ruyan mga 1 metro ang layo sa akin. Jiboda, pagbalik natin, magpakasal na tayo. Magsama na tayo ng maayos, pwede ba? Seryoso siyang nagsasalita. Na halos maniniwala na akong ang Liu Ruyan na nagsabing may mahal na siyang iba. Ay imahinasyon ko lang. Pero huli na. Ang basag na puso ni Liu Ruyan hindi na mabubuo. At ang bagong pusong tumubo mula sa putikan ay may iba ng laman. Mahina akong umiling, Liu Ruyan. Umalis ka na. Natarantang sinabi niya, Jiboda. Hindi ko ginalaw yung lalaking iyon. Wala pang 3 araw, nakipag-break na ako sa kanya. Yung wedding dress na binili mo para sa akin. Pinaayos ko na sa matandang mananahi. Pati yung couple rings natin. Maayos kong tinago.
Boda, nagpagawa na rin ako ng diamond ring. Seryoso ako. Lalong namula ang mga mata ni Liu Ruyan. Nanginginig na ang boses. Hawak niya ang kahon ng singsing na iyon. Parang kayamanan na iniabot sa akin. Puno ng takot at pag-asa ang mga mata niya. Napakamaingat. Tinitigan ko siyang ganito. Hindi ko maikakailang nasasaktan pa rin ako. Pero hanggang doon lang ang sakit na iyon. Liu Ruyan, may girlfriend na ako. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Yu Wei. Inakbayan siya. Biglang nawala ang kulay sa mukha ni Liu Ruyan. Dahan-dahang bumaba ang tingin niya. Sa huli, huminto sa magkahawak naming kamay ni Yu Wei. Sa aming gitnang daliri, may suot kaming couple rings. Tulad namin dati. Boda, seryoso ka ba? Huminga ako ng malalim. Tumingin kay Yu Wei. Tapos tumango ng mariin. Seryoso. Biglang tumawa si Liu Ruyan. Akala mo ba seryoso siya sa'yo? Akala mo ba gaano siya katapat? 2 taon na ang nakalipas para sa posisyon ng designer. Nakipag-agawan siya sa akin. Ngayon, ikaw naman ang kinakapit niya. Boda. Sa tingin mo ba walang personal na motibo dito? Kaya ba niyang sabihin ng tapat? Na hindi kanya kasama para lang saktan ako. Boda, ang tanga mo pa rin. 7 taon tayong magkasama. Ang dami nating pinagdaanan. Akala mo ba hindi mag-iisip si Yu Wei? Akala mo ba magkakaroon kayo ng happy ending? At tatanda ng magkasama? Hindi ka ba natatakot na ang kahihinatnan nyo ay isa na namang 7 taon na tulad ng sa atin? Huminto ang masayang tugtog. Huminto rin ang boses ni Liu Ruyan. Saglit na katahimikan sa paligid ko. Tapos, may narinig akong mahinang tunog ng nababasag. At pagkatapos ng tunog na yon, gumaan ang pakiramdam ko, parang nabunutan ang tinik. Tingnan mo. Pati yung huling lungkot ko nawala na. Sayang lang. Bakit kailangang may mga pagsisisi sa buhay? Bago ngayon, hindi ko pinagsisihan na minahal ko si Liu Ruyan. Masama man o mabuti. Karanasan ko pa rin yun. Pero sa sandaling ito, hindi ko maiwasang hindi magsisi. Bakit 7 taon akong hindi nakilala si Liu Ruyan? Sa kaibuturan niya, hindi niya talaga ako pinahalagahan. Ordinaryong tao lang ako. Pero siya, mayaman. Sa tingin ko, seryoso kaming nagmamahalan. Pero siguro, para sa kanya, kalaro lang ako. Malungkot na tumingin sa akin si Yu Wei. Medyo maputla ako. Pero ngumiti pa rin ako sa kanya at umiling. Okay lang ako. Matagal akong tiningnan ni Yu Wei. Bigla niya akong hinalikan ng mariin. Boda. Kapag may pinagpasyahan ako, gagawin ko hanggang sa huli. Wala akong pinagsisihan. Pero ngayon, nagsisisi talaga ako. Nagsisisi ako kung bakit ako naging duwag noon. Hinayaan kitang pahirapan niya ng matagal. Liu Ruyan, hindi mo karapat-dapat ang 7 taong pagmamahal ni Boda. Siguro, yun ang tuluyang nagpagalit kay Liu Ruyan. Hindi pa siya kailanman nawala ng kontrol ng ganito. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Ikaw naman, Yu Wei. Humanap ka ng lalaking 7 taon kong naging kasama. Anong karapatan mong tumayo sa harap ko at magsalita ng ganyan? Ano bang gusto mo sa kanya? Si Boda ba talaga? O yung boyfriend ko, si Liu Ruyan? Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Liu Ruyan mula kay Boda, dapat Yu Wei. At si Liu Ruyan, hindi naman siya papatalo. Gaganti sana ng sampal. Pero agad kong nahawakan ng mahigpit ang pulso niya. Nangingitim sa galit ang mukha ni Liu Ruyan. Boda. Nakita mo. Si Yu Wei ang unang nanakit sa akin. Siya nga ang unang nanakit. Ate Liu, humihingi ako ng tawad para kay Yu Wei. Binitawan ko siya. Mahigpit na inilagay si Yu Wei sa likod ko. Nangingilid ang luha sa mata ni Liu Ruyan. Sabi niya, Boda. Ganyan mo ba siya poprotektahan? Siya ang unang nanakit sa akin. Kalmado akong nagtanong, ano po ang gusto niyong gawin? Itinuro ni Liu Ruyan ang mukha niya. Boda, nasaktan ako. Sobrang sakit. Tumingin ako. Kalmadong nagsalita, tatawag po ako ng ambulansya.
Kami na po ang bahala sa lahat ng gastos. Jiboda, alam mong hindi yan ang gusto ko. Gustong hawakan ako ni Liu Ruyan. Pero umiwas ako. Jiboda. Nawala ang lahat ng pinipilit na emosyon sa mukha ni Liu Ruyan. Lahat ay gumuho. Malungkot siyang tumingin sa akin. Pero ang puso ko wala na talagang nararamdaman. Hindi na nagsalita si Liu Ruyan. Hinaba ng paglubog ng araw ang anino niya. Siguro, noong tinawag ni Jiboda si Wei. Siguro. Noong unang hinawakan ni Jiboda ang pulso niya. Para hindi siya makaganti kay Yu Wei. Doon niya lang tuluyang naintindihan. Na hindi na talaga siya mahal ni Jiboda. Ang tanong ni Sukyan Qian noon. Ay nagkatotoo na. Hindi na babalik si Jiboda sa kanya. Akala niya. Siya ang madaling makakalimot sa 7 taong relasyon. Akala niya. Siya ang may kontrol sa relasyon. Akala niya laging nasa kanya ang alas. Pero sa sandaling ito, naintindihan niyang. Siya pala, si Liu Ruyan, ang hindi makalimot. Si Jiboda ang sinulid na humahawak sa saranggola. Naputol ang sinulid, nawala ng direksyon ang saranggola. Hindi na makakabalik sa bahay. Pinanood kong tumalikod si Liu Ruyan papunta sa sasakyan. Pinanood kong mawala ang malungkot niyang anino. Ang araw sa dapit hapon ay biglang nilamon ng lupa. Ang langit ay naging mapusyaw na rosas asul. Unti-unting lumayo ang sasakyan ni Liu Ruyan. Parang nakita kong ang 7 taon ko mula 17 hanggang 24 ay sumabay sa sasakyang iyon, humarurot palayo. Nawala ng walang bakas. Alam ko, mula sa araw na ito, ang 3 salitang Liu Ruyan ay magiging tulad na lang ng ibang ordinaryong pangalan sa mundo. Hindi ko sadyaing kalimutan. Pero hindi ko na rin kusang maaalala. Jiboda. Hinawakan ni Yu Wei ang braso ko. Lumingon ako, tumingin sa kanya. Umiti ng bahagya. Tara na. Uwi na tayo. Noong gabing nag-propose ako kay Yu Wei, marami kaming nainom. Lasing din si Yu Wei. Niyakap ako at maraming sinabi. Pero ang naaalala ko lang sa kanya ay yung 2 simpleng pangungusap. Jiboda, hindi tayo magkakaroon ng ganoong 7 taon. Jiboda, hindi tayo maghihiwalay. Bawat tao, sa sandaling nangangako. Siguradong naniniwala sila. Kapag sinira na nila ang pangako, iisipin nila, paano naniwala ang iba doon? Pero handa akong maniwala kay Yu Wei. Sa totoo lang, naniniwala ako sa sarili ko. Naniniwala akong ang tapat na puso. Minsan man lang hindi mapapabayaan. Noong araw ng engagement namin ni Yu Wei, nakatanggap ako ng regalo mula sa Beijing. Yung singsing na dating ibinigay sa akin ni Liu Ruyan. May card sa loob ng kahon. Sulat kamay ni Liu Ruyan. Sabi niya, Jiboda. Itatago ko ang wedding dress na iyan, hihintayin kitang bumalik. Nakita rin ni Yu Wei ang card sa tabi ko. Medyo nagsiselo siyang sinabi, sayang. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Pero nang gabing yon, nawala ang singsing. At ako. Matagal nang hindi pinapansin ang mga ganitong hindi importanteng bagay. 3 taon ng kasal namin ni Yu Wei. Isinilang niya ang anak naming si Ruru. Hindi nagtagal pagkapanganak ng anak namin. Nagpadala si Liu Ruyan ng maraming mamahaling regalo. Tinanong ko si Yu Wei kung ano ang gagawin namin. Sabi niya, hindi naman kapos ang anak natin dito. I-donate na lang natin sa ampunan. Yang babaeng yan, ang tanda na, hindi pa nag-aasawa. Laging nakatingin sa asawa't anak ng iba para saktan ang sarili. Napangiti ako, bakit ba natin papakialaman ang buhay ng iba? Ewan ko ba, biglang sumaya si Yu Wei. Sa harap ng maraming katulong. Hinawakan niya ang braso ko at niyugyog. Jiboda. Ang ganda ng sinabi mo kanina. Ulitin mo pa, please. Sinadya kong asarin siya, anong sinabi ko? Mumuso si Yu Wei yung kanina. Yung bakit ba natin papakialaman ang buhay ng iba? Ang cute niya sa tingin ko. Kaya inulit ko pa. Bakit ba natin papakialaman ang buhay ng iba? Ang importante, maayos nating pinapatakbo ang sarili nating buhay. Pagkasabi ko nito,
Binuhat ko siya at inilagay sa kandungan ko. Hinalikan ko ang namumula niyang tenga. Bumulong sa kanya, baby. 2 buwan na si Bunso. Maaga tayong matulog mamaya. Liu Ruyan, karagdagang kwento. Noong 3 taong gulang na ang anak ni Jiboda. Bumisita sila ng pamilya niya sa Beijing para sa mga kamag-anak. Ilang buwan silang nanatili. Marami kaming magkakaibigang pareho. Halos araw-araw silang nagkikita. Siyempre, hindi ako sumasama. Pero pagkatapos ng bawat pagkikita, hindi ko maiwasang magtanong tungkol sa kanya. Sabi nila, pagkatapos ikasal ni Jiboda, nag-aral pa siya ng 2 taon sa Germany. Sa loob ng 2 taong yon, pabalik-balik si Yu Wei sa Hong Kong at Germany. Para lang makasama siya ng mas matagal. Pagkatapos, bumalik si Jiboda sa Hong Kong at nagtayo ng sariling kumpanya. Medyo naging matagumpay. Lahat ng desisyon at pinipili ni Yu Wei para sa kanya ay walang kondisyong sinusuportahan. At laging ginagawa ang lahat para makasama siya. Walang reklamo siyang sinamahan sa pagpupunyagi. Pwede naman siyang maging mayamang ginang na nagpapahinga lang. Pero hindi niya ginawa. Lalong gumagaling si Jiboda. Lalong gumaganda si Yu Wei. Pero hindi lang ganda. Lalong tumitibay ang relasyon nila ni Yu Wei. Ang anak nila ay napaka-cute. Kamukha ni Jiboda noong bata. Sa totoo lang, hindi niya alam. Nasa pitak ako. May litrato pa rin niya noong 5 taong gulang siya. Ang laki ng Beijing. Pero ang liit ng circle namin. Pero ni minsan, hindi kami nagkita ni Jiboda. Isang tanghali lang. Aksidente kong nakita sa isang buffet restaurant. Ang anak nila. Si Ruru. Nagtatago siya sa likod ng isang artipisyal na bundok, palihim na kumakain ng isang kahon ng ice cream. Parang cute na squirrel. Puno ang bibig. Hindi ko mapigil ang huminto. Tinitigan ko siya. Ayokong alisin ang tingin ko. Hindi nagtagal. Narinig ko ang boses ni Jiboda na tinatawag siya. Narinig din niya. Nanlaki ang mata sa takot. Hawak ang kahon ng ice cream, hindi alam ang gagawin. Parang may bumulong sa akin, lumapit ako, yumuko. Mahinang nagtanong sa kanya. Natatakot ka bang malaman ni Papa na kumakain ka ng ice cream? Tumango siya. Malikot ang malalaking mata. Napakagigil. Tita, tulungan kitang magtago, gusto mo? Medyo nag-alinlangan siya. Matagal akong tiningnan. Parang tinitiyak na hindi ako masamang tao bago tumango ulit. Binuhat ko siya. Ang liit niya. Ang lambot. Sumandal siya sa dibdib ko. Hinawakan ng maliit niyang kamay ang palamuti sa damit ko. Biglang nagsalita ng parang bata, tita. Kilala mo po ba ako? Parang may bumara sa lalamunan ko. Ang pait. At lahat ng nasa paligid ko. Unti-unting lumabo. Kung maibabalik lang ang oras sa taong yon. Sa gabing yon, hindi ko hahayaang mangyari ang lahat. Si Jiboda sana ang asawa ko. Magpapakasal kami sa Beijing. Magkakaanak kami para sa kanya. Tinaas ko ang mukha ko. Pinigilan ng luha, yumuko at ngumiti sa kanya. Tita, kilala kita. Alam mo po ba ang pangalan ko? Niyakap ako ng malambot niyang kamay. Sabi niya, sikreto lang natin ha? Ang palayaw ko ay Ruru. Mataba ako. Kaya Ruru ang palayaw ko. Talaga? Ang ganda naman ng pangalan na iyan. Hinalikan ko ang malambot niyang pisngi. Sige, hindi tayo pwedeng magtago ng matagal. Baka mag-alala si Mama. Masunurin siyang tumango. Sabi niya, sige po, kakain lang ako ng isang subo pa ng ice cream. Isa lang. Kumain siya ng malaki. Parang pusa na dumila sa paa ko. Hinaplos ko ang buhok niya. Sige na, hanapin mo na si Papa. Pinanood ko siyang lumayo. Parang isang panaginip na hindi ko maabot. Mahaba at maganda. Parang malambot na buhangin na dumula sa kamay ko. Nawala sa hangin. Hindi ko na tiningnan si Jiboda. Natatakot akong baka sa gitna ng maraming tao. Hindi ko mapigil ang humagulgol. Hindi papansinin ni Jiboda ang anumang may kinalaman sa akin. Pero siguradong iisipin ni Yu Wei na katawa-tawa ako.
Ang unang kalahati ng buhay ko ay napakawalang kwenta. Napakakatawa-tawa. At ang natitirang kalahati, pati ang kawalang kwenta at pagiging katawa-tawa ay naging isang ilusyon na lang.